Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Mindanao Times, posted 23 minutes ago. News update. Julie Patidungan, a former close aide of Atong Ang, has identified former NCRPO Chief Police Major General Jonel C. Istomo, PMA Tanglaw Diwa class of 1992, as the highest ranking police official allegedly linked to the case of the missing Sabongeros. According to Patidungan, General Istomo is a member of the Alpha Group. He was one of those who urged Mr. Atong Ang to eliminate Dondon Patidungan, saying, si General Istomo siya ang membro ng Alpha Group. Yang si General Istomo isa yan sa nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidungan para matapos na yung problema na iyan. Okay. So, Philippine Defense Forces. Nagbigay na sinang pangalan, Major General Istomo. Ang tanong, gaano ka-credible itong Julie Patidungan ito? Salita lang niya. Kaya lang, to me, kung ako ang inyong tatanungin, mahirap paniwalaan. Kasi yung background ng Patidungan ito, wala rin eh. Yung credibility, to me malabo. Tapos, walang corroborating evidences yung sinasabi niya. Yung mga missing, okay, let's make it clear. Yung missing Sabongeros, 34 of them, kailangan nila talaga ng hustisya. Masakit yun. May kanya-kanyang pamilya, I think 4 years naghihintay. So, kung ako ang member sa pamilya, matutuwa ako kung mailabas ang katotohanan anong nangyari sa aking minamahal sa buhay. Kaya lang, itong nangyayari ngayon, yung pagkuha nila ng alleged na mga buto sa mahirap paniwalaan. Kasi nung inilabas nila yung mga buto ko, yung isang bone expert, nagsabi na kagad na buto man yan ng baka. Bovine bones. Pati na rin si Dr. Raquel Fortun, forensic expert, the only forensic pathologist sa Pilipinas, the only. Dismayado siya sa ginawa na nilabas galing sa tubig, nilabas sa sako, nilatag sa lupa. Sabi ni, dismayado ko, hindi maganda yung, so parang hindi nag-aral ng forensic matters yung mga nag-handle sa buto. Kasi may nabasa akong comment. Sabi, nag-aral ako ng 4 months forensic examination course. Tama, sabi niya. Tama yung observation ni Dr. Fortun. Hindi maganda yung ginawa nila. So bakit nila inilabas, nilatag? Kasi kailangan nilang media mileage o propaganda na palabasin na yon nagbunga na. Anyway, balik tayo sa issue. Kawawa ang pamilya ni Major General Istomo. Para sa akin kahit wala pa namang napatunayan, considered innocent pa rin siya. Kailang de facto na mailathala ka ng ganito nang dahil lang sa salita ng isang whistleblower ko na to me, kahina-hinala yung kanyang credibility. Naawa ko dito sa pamilya ni
Major General Istumo, retired pa naman. Hindi naman hindi ko kilala siya ng personal, tauhan ba siya ng, hindi rin hindi siya identified sa Duterte. Ang alam ko, malakas siya kay noon DILG Secretary Benhur Abalos. Yun ang pagkakalam ko lang, but I might be wrong. Kaya lang, connected ba siya sa mga Duterte? Tingin ko hindi. Okay, mga comments. Yerenia Swerte, tanim bala, tanim tao, tanim ebidensya. Dapat sa inyo farmers, may issue ang First Lady sa US, doon kami interested. So, yung comments na nababasa ko, pantabon sa issue itong missing sabongeros na ito, para maiwasan yung pag-usapan sa coke overdose. Kaya ito, naglalabas sila ngayon. Nung una, walang pangalan na nilalabas. Ngayon, meron na. Major General pa naman. Yung post kahapon, sino bang nag-post? Sinampahan na daw ng administrative case sa Napolcom. I don't know how true. Monhalo ang kabanata. Susunod na kabanata. Lindy Mantal, wala kami pakialam dyan. Dito sa tanto ko case kami. Yes, ako, tanto ko case din ang aking tinututukan. Margie Otaw, ano na naman kasinungalingan yan? Hindi naniniwala. Lena Mike, then link to PRRD. Very poor script. Doon, coke addict ni Liza na naging dahilan pagkamatay ni Tantoko. Tomol Marvin, guys, focus tayo sa Tantoko case, guys. Huwag kayo palilihis. Correct. Correct. Kasi ito, mga distraction lang ito. Huwag nyo na kaming kanina nagsalita na si Auntie Claire. Fake news daw yon, yung police report. Nanindigan si Auntie Claire na fake, wala daw katotohanan. So, sige lang, bahala na tayong maniwala o hindi. Basta to me, naniniwala ako yung police report na yon nakasama si Liza Araneta Marcos sa insidenteng ito. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating vlog. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga housing materials, yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Na panang kita inuno kwanta atat hari kita naman kailan. So, karon mo na ni ang balay ni Uncle sa natagaan na mo og yero. So nagatulo nagyod. So dako na kaayo ang buslot sa iyang balay. Og nagasirit na gani ang ulan. Kay nagaulan karon, apan excited kayo si Uncle nga nikuha sa gitabang sa iyaha nga yero. So gabok na gid kayo. So basa na gani kayo ang ilang salog. Binonang puti kayo trapal ba? Yakot. Gustuhan din na. O karon Col, pila na ni katuig ang imong atop Col nga yero? Kuan 30 na ni katuig. 30 na katuig. Oo. So sa 30 na katuig ingani na gyud ang itsura og kadako sa buslot sa imong atop. Oo, nga ni kay kuan naman tanan naman ni nabuslot. Tuloy na. Nga panday na kuan. Salamat sa Ginoo una sa nagtabang sa ako kuan katop nako kay di na ko gyud tuluan ani kay kuan natagaan akong sin og mo palit kog sin na di man ko kapalit kay wa may kwarta ayo pa kay natagaan ko salamat kayo. Oo, tungod sa kalisod ko. Sa kalisod maglisod gani tagpamukas aya pa ang sin.
So pila na day mong edad Col? Kuan ako, 59 na ko. 59. Pila imong anak Col? Duara. Ay, duhara. So tanan na ay pamilya. Naa na tanan. Sige Col, salamat. Tanan manatagaan sila ugsin. Sige, salamat Col.